Salamat sa tuang Mission Spotlight. And sa atong Adventist Mission, we really praise God for the work of our missionaries. Kaya ang kalibutan mga kapaglaom. Kadoon lang yun. Hapit na mahuman mga kapaglaom. Ang ilang mga sakripisyo, ang mga pagbuhat sa atong pagsangyaw sa mga balita sa tibo kalibutan, wala gaundang mga kapaglaom. In fact, ang akong bahin karon nga kabuntagon, mao ang promotion na para gid nimo. The world is about to end. If you notice, grabe ang gubat. Malipay ta usahay nga makadungog ta sa balita si President Trump daw nakig-istorya sa uban nga mga naso dito sa UN. He ended 7 wars and we're so happy nga. 7 wars ang nahuman. And after that, paghawan ni sa UN, nagpalupan na pudog missile ang Iran. So di na gid matabang mga kapaglaom, mga kaigsuunan. Ang mga timailhan sa kalibutan sa hapit na gid sa pagbalik sa Ginoo. Haduol na kaayo. The Bible has been reminding us ng makadungog tag mga gubat, maka-experience tag gubat sa tibuok kalibutan, mga kagubot nga dili jud malikayan nga kakadaghan, kakasunod-sunod karon nga mga panahon na mga kaigsunan. Ang kagutom, dabi dili lalim. Ang sakit, bago lang tanahuman sa COVID, na impacts na napoy unsa na poy mga sakit nga pangabot sa kalibutan. Kamatay dili masabtan natong anong mga tao karon. Especially kaning linog. Tanawa lang ko mga kaigsunan, ang linog sa kalibutan kakaduol-duol na. Kato mga mahamtong-hamtong na sa inyong kinabuhi. Ako, bata-bata pa mga ko, bisag tiguang na, pero di ginmangkon ba nga, tiguang na. Pero sa akong kinabuhi, o sa imong kinabuhi karon nga, mga hamtong-hamtong na, mga maguwang panako. Sa inyong kasinatian, kanus aman mo nakasinati ag linog, gagasunod-sunod. Sa una, di ba, talagsa lang, makadungog ta. Karon grabe kayo, human sa linog, gagasunod-sunod, nagbaha, nagbagyo, nagbaha na po, bao pa'y gilinugan, bao pa'y gibahaan, ang kalibutan mga kaigsunan, grabe. Di nagyod mapugna na to. Kung gaingon pa kung amahan, so pato namatay, hapit na mo balik ang Ginoo. Kung nagingon ang iyang lulo, nga hapit na mo balik ang Ginoo, samot na rong panahon ng mga kaigsunan. And we are encouraged to really mag-participate ta sa pagbuhat, sa pagsangyo sa mga balita. Tanawon nimo ang mga ilahanan sa pagbalik sa atong Ginoo. Kani karon, with the issues. When I read this one, when I was still in high school, 2 Timothy 3 verses 1 to 5, ang kaning mga mahitabo na sa kaulahi ang mga adlaw na ay mga tao nga mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan. Naaman nagakahitabo sa una. Pero sa mga issues karon sa atong nasod, especially sa atong nasod, kanibit ang word nga tampalasan, maway ikabalos. Labi nang masuko na kasi kaning mga flood control projects, mga unsa pa ng mga corruption. It gave me a deeper meaning and it gave me a deeper hope as well. Hapit na mo balik ang Ginoo. Grabe na yun. Katampalasan sa mga tao sa kalibutan, mga kaigsunan. Makalagot kayo, pero it's a sign. Hapit na mo balik ang Ginoo. But kung imo nang sumahon tanawa, sa tanan nga mga nahimong timailhan sa pagbalik sa Ginoo, kaniragi wa natuman. Wa pagidni natuman. And this gospel of the kingdom, ang kanang maayong balita, mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Dapat maabot sa tanang bahin sa kalibutan, sa tanan mga nasod sa kalibutan, sa tanan ng mga katawhan, dapat maabot na. Ug maabot na rin ang katapusan. Unfortunately, wala pa na siya nahitabo karon. Kung imong tanawon Mateo 24, kana na lang gid ang wala natuman mga kaigsunan, and we are encouraged nga to be a part of this great ministry because kung mahuman na, masangyaw na ang maayong balita sa tibuok kalibutan, maabot na ang katapusan. Because for me, sa akong tawhanon nga paghuna-huna, it will be very unfair. Like for me, I'm from a country nga wala gato og Jesus, wala gato og Ginoo. Or grabe ka secular nga akong country. Then mukalit lagabot ang Ginoo, ngayon ko kinsa man ka. Mo kailan nimo? Nganong imo man ming silutan, wag ko kabalog kinsa ka, wag ko balong mo balik ka. It's very unfair. That's why I think in my own yano nga pagsabot, mo nagituyon na sa Ginoo for us to spread the gospel so that everyone will know that He is coming. Naara na sa tao kung mudawat sila or dili. Have you been a part of my journey with God ever since? Isa inyo mga kamot mga kaigsunan. I know, part mo ana, dili mo na ako makita. Pero daghan ang nahimong kabayan sa my journey with God. From season 1, since the pandemic time, up to today. And now we are on the season 6. Every evening, since atong 26, hangtod karong panahon na. Hangtod karong Disyembre 2, ang atong pagwali matagabi sa My Journey with God. And this season 6 of My Journey with God is very special because it paved the way for a bigger version of My Journey with God, which is finding hope.
ang atong Net 25 nga dili lang siya SWPUC, dili lang siya Tibok Mindanao, apan Tibok Southern Asia Pacific region sa Seventh-day Adventist Church. So from November 23 to December 2, nagsugod na itong My Journey with God, where every evening kamo nahimong kabahin niini. And today, I would like to promote something. Ang atong mga panimalay, ang atong mga simbahan, ang atong mga gymnasium na ginatawag nato sa Southern Asia Pacific Division nga ginatawag og Hope Center. Sentro, balay, kusina, simbahan, gymnasium sa paglaom. Where you, Hope Center can be you. You can decide for yourself if you can be a source of hope for people. Unsa man ni siya? A simple house, mo to padre? A simple house can be a hope center. Because in My Journey with God, mao ni nahitabo. Bisan pa sa kusina, sa parking lot, daghan ang mga tao nga mga kaigsuon nato. I'm speaking to our members of the Seventh-day Adventist Church that you can be a hope center. Ang imong balay can be a hope center when you decide nga gamiton sa Ginoo ang imong panimalaya, ang imong iglesia, ang imong gymnasium, ang imong sakyanan, ang imong kusina, ang imong opisina. Nga maka-invite ka bisag isa lang. Nga manginom ba ka mong Milo? Pakanon ba ka nimo sa pandesal? O sakop nimo sa imong panimalay? Nakay-negosyo. Sakop nimo sa imong panimalay. You can invite them. Trabaho, mga trabahante ba ka nimo? You can go to your garage o sa inyong galingan. You can listen to the Word of God every evening from My Journey with God. And sa pagsugod yun, especially sa pagsugod sa atong Finding Hope karong December 6 at December 3. December 3 up to December 13. Where you can invite somebody to listen to the Word of God, help him or her study the Bible, and you can be a hope center alang sa pagsangyo sa mayong balita. Ang atong pagtuon karon, ang atong promotion na sentro gina sa Marcos 2 versikulo 1 ug 2 nga nag-ingon diri sa diha nga si Hesus ni sulod sa Capernaum. Ug nahibalaan nga naa siya didto, unsa nahingon diha? Sa diha, when it was heard that he was in the house, immediately people gathered. Oh, so mao dinhi, when Jesus is in your home, your garage, your church can be a hope center once Jesus is there. So that's the very basic requirement. Basta naa si Ginoong Hesus, tanan nga nahimong kung asa man ka, based on pag imong balay, classroom nimo, if you're a teacher, if you're working in an office, it could be a hope center. Even mga fast food, Jollibee, McDo, unsa pa na diha, you can invite somebody to go there, or unat kanang mga milty nga uso karon. It can be a hope center when Jesus is there. You know what? Ang atong mga pag-ampos sa mga kasing-kasing, Lord, please make me a hope center. And this appeal is for you, brothers and sisters, para nimo o para nako, na all of us can be a hope center. A home can be a hope center because Jesus is there. If you remember the Seventh-day Adventist Church, unsa kay pagtan-aw sa mga kaigsuunan sa palibot ninyo? Nato, when they see this home, mingon sila nga kaninga balay, Adventista mo gud ni. I know Jesus is there. And makaingon ning kaasan Adventist, hope center na siya. Or kaning tawhanan natagbo nimo sa merkado. Pagtagbo sa merkado, nya Adventista ko ka, pagtagbo ninyo, unsa kay ikaingon sa tao nga natagbo nimo? Are you a source of hope? Are you a hope center? Sentro ba ka sa paglaom nga gikan kay Ginoong Hesukristo, or mulikay sila sa imo kay ana na puning tampalasan? Hawa na yon. Pero if Jesus is in you, if Jesus is in your home, is in your church, is in your garage, or wherever you are, you know you are a hope center. People will come, hearts will be open, people will receive hope, and healing will flow. Verse 2, nagaingon diya, immediately many were gathered so that wala na masudlan. Bisan pag sa pultahan mo, tanawon ni mong Biblia, nagaingon diya, bisan pag dulo, wala na makasulod. Because they know Jesus is there, and we believe once people will find hope in that hope center, whether it may be your home, or unsa ba na, inyong kusina baka, sala, wala na masudlan ana, kay nga naman, people will gather together. Yes, we're spreading the gospel because we want this everlasting gospel to be preached into every nation, into every tongue, into every people, aron moabot ang katapusan. Testimonies
Volume 7, page 21 nagaingon, the formation of small companies, bisan pag ang mga gagmay nga mga companies, mga gagmay nga mga tapok-tapok, it could be a basis for Christian effort. Nga dili gina masipyat, it could really become a source of hope for people to find Jesus. And your home can be not just be a source of hope, but it could be a center of light for everyone. You know what? I was in Davao just a few weeks ago. Naghimo tag series of pagwali for the entire week dito. And I discovered, at the end of the evening, pag mamuning mga morning pictures sa atong mga kaigsuonan o mga nabautis kananan sa front mo nang nabautismuhan dito. And I discovered that the people who were leading the media team, the family who's been a great dako kay influensya ang iglesia, in fact sila ginigasto ang iglesia and nakanang sa mga sa atong media po diha, the Narvaez family. Tanan sakop sa ilang panimalay di ay sila nga katong pag-alas nga gabi sa Saturday nangaon mi na nag-serve na mo dito mga butan kayo ga serve sa mo pagkaon ana ba nga makasakop sa ilang panimalay. Abi nimo Pastor John, sa My Journey with God biya ami. Ha? Iyan na si Sir Ramer. Oh, kami tanan, kami Justin, kami Pastor, kami tanan. My Journey with God me. Season 1, Season 2. Naapod daw sila sa Iloilo ba to that time? O Bacolod? Napa sila sa Visayas that time. And every one of them, and I know it's not just this family. A lot of families has been a part of My Journey with God, and they made their homes a center of hope. A hope center. The Go family diha sa Valencia. Sa tanan, daghan kay na sa Tagum, nami madunggan, nga daghan kay mga panimalay, nga giablihan nila ilang mga panimalay, nga naminaw, nga himong Hope Center, nga tanan sakop sa panimalay, gikan sa mga kabataan, paingon sa mga sakop sa panimalay, mga trabahante, ni dawat kay Ginoong Jesucristo nga personal nga manluluwas, because they allow their homes to be used by God to become a Hope Center. You know, they cannot come alone. I mean, they can, but it will be a great help when you are there to help them find Jesus, and they need you. And the story of chapter 2, remember, there's a paralytic person. Nga ipasulod unta nila sa balay. Ang problema din na makasulod kay full pack man, so gibuslutan ng atop, kay numdaman nga sugilanom diha. Yes, that picture of the paralytic is a picture of the world today. The world is so broken. In fact, this person, Mr. Laway from Borneo, grabe ka depressed na giniya. Sa diha nga nagtanaw siya TV og nakakita man siya number po niya nakita sa Borneo. Kung nakita niya number, iyang kitawagan ng Hope Channel. Buutan kayo. A source of hope. A person, a pastor, drove 50 kilometros. Lubak-lubak na dala, gipangita siya. Nagkitaan siya dito. And his home, a home of depression, became a hope center, a house of hope. And dili lang na ang nahitabo. Sa diha nga nausab siya, people came to his house. He became a source of hope, a hope center. He himself dito sa Borneo. Even the neighbors joined him. And a lot of them accepted Jesus as their personal savior. Once a broken man, now a bringer of hope to the community. His home became a hope center. Kani nga tao, si Dolan Lapi, hapit na gid siya maghikog. Hapit na gid niya kuhaon ang iyang kinabuhi. Apan sa diha nga nitanaw siya TV unsa bang pagkaunsa, Hope Channel gyapon iyang nakitaan. Matthew 11:28 iyang gibasa, perting hilak niya mga kaigsunan. Sa diha nga sige siya hilak. Nangita siya Hope Center. Nakakita siya gamay kay nga community nga nag-Bible study dito. O buutan gid pugayang nga dito, wa gud sige sa likway. Oy, ali saan ka ani? Ali, come, welcome. Giampuan siya, gitabangan siya pagtuon sa Biblia. O nadala siya diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Hope Center brings people into the presence of Jesus Christ. Mark 2:25. Nakita sa Ginoo ang ilang pagtuo. Nakita sa Ginoo ang pagtuo sa mga kaigsuonan nga nagtabang, nag-attend o katong nagbuslot sa atop. Gihatod nila kay Jesus ang ilang masakiton nga tao, nga amigo. Yes, mga kapaglaom, Evangelism page 645, it says meetings in the home. Even the pen of inspiration has been reminding all of us nga ang mga pagtapok-tapok na to, bisan sa itong mga balay, are often most profitable, mas dako pa ginansya, mas daghan patag mahimo. Pinakasimple nga mga testimony, mga pagpamatuod, kung giunsa sila pag-usab sa Ginoo, daghan kay nagmadala nga mga kasing-kasing, and will bring life, especially sa usa, kana diskoryo na gayon kayo. Kani, ato agi ni, Brother Ronelo. Si Brother Ronelo, 7 ka tuig na sa presuan. Luoy kayo. Nakadungog siya sa
mga kanta sa radyo kay nakagwapo po sa dito sa lapit sa Northeastern Northeastern na hitabo. Nakadungog siya kay nadakpan naman siya sa MVC during a congress. Nakita na mo nga gahilak in town siya gaawit sa alawiton nga mo'y nakapatandog nakapausab sa iya. Madunggan man po niya sa Hope Radio god ganang ginapatukar sa persohan. Then after 7 years ni kagawa siya, iyang nakita ang kanang awita day gikan sa Music of Hope nga atong page sa YouTube. O iyang ginapaminaw kani mga alawiton na. O natandog iyang kasing-kasing. The page itself became a source of hope for him. He went to a church, gi-welcome po siya sa church. Sige pa, gali na siya paduding-duding sa mao mong gining mga simbahan, mao mong gining nga grupuha sa mga tao, ang gaawit ang mga awita. Hingsulod siya, gi-welcome siya sa mga kaigsuunan. He searched for hope. Ang mga kaigsuunan, dako kayo ang pag-welcome sa iya, nakabaton siya, ug paglaom siyang kasing-kasing, and he was baptized. In fact, karon imo siyang pangutanon, maghilakit siya nga mag-awit sa alawiton nga mo'y nakapausab sa iyang kaugalingon. So when home becomes a center of light, miracles can happen. Your home can be a source of hope for people. No, nawad anas paglaom mga kaigsoon. Yes, your sins will be forgiven, families will be healed, lives will be transformed if you allow your homes, your car, your kitchen, your sala, even just fast food near your place, your farmhouse, your farm, your mango tree, your church, your gymnasium, your barangay hall can be a source of hope, especially in this last days of 2025 where the Southern Asia Pacific Division is doing this evangelism throughout SSD. 11 countries ni mga kaigsunan. And gahulat minimo, even you are not part of SWPC, if you're an OFW, if you're in Dubai, if you are in Hong Kong, invite somebody. If you're working in an office or in a home as a house help, atong mga domestic helpers, we are praying for you. And you can invite your co-worker to join you. Pag human sa inyong duty, nahuman na ang series, you can replay. It's in YouTube. You can watch together. Tingali, manginom mo og milk tea o sa mga ininit, mga ginger together. You can share the gospel. You can be a source of hope. So, I'm inviting you to join us from today. My journey with God. This evening, another sermon is going to take place. We still have 4 days to preach the gospel on my journey with God. And after that, December 3, Finding Hope is going to start with our international speaker, Pastor Hensley Muruven, all the way from the General Conference from America. And it's a very wonderful series because if you don't understand English, you can watch in Tagalog. You can watch in Cebuano. So our role as Hope Channel South Philippines, kami ang in charge to broadcast and to cross-post to all our Cebuano, Bisaya speaking nga mga channels, including Central Philippines, including sa tibuok Bisaya speaking mga pages, and Tagalog. Hope Channel Philippines will also be broadcasting in English and in Tagalog. There will be, I pray, nga anay Ilocano. And I hope Central Philippines also, naa sila Ilonggo. So, walay rason, nga di ta makasabot. Kay English from the US, if you have a friend, like an OFW, if you have a husband nga, kanang maingon nila mga AFAM, mga foreigners, they can join. They can watch because English, ang atong speaker. Yes, Finding Hope, December 3 to 13. You can join us. And if you decide, nga ang imong pamilya, ikaw o ang imong balay, imong sakyanan ba ka, or you yourself, you can be a Hope Center. Please register. Adto ka sa imong phone or sa imong laptop, adto ka sa browser, just type findinghope.asia and you will be brought to this page. Inyo makita sa screen. You can register that Hope Center. Kung di ka kabalo na po tutorial on sa mo na, just for us to be able to monitor kung asa mo, if you have needs. You can keep in touch with our channels. We can teach you. We can bring a person to your Hope Center na para dool sa inyo. So it's a collaborative work for the entire Southern Asia Pacific region. Kung unsaon, namo gud diha. When you sign up, my Hope Center is a wheelchair friendly Hope Center akong balay. Pwede ang wheelchair. If there's somebody in your area, gusto ko mo maminaw ani ba, di man ko nag-wheelchair man ko. Pangitawan na mo dito, kinsa man eh. Ang naasa Finding Hope.asia nga wheelchair accessible nga dool sa imong area, we can send somebody sa imong place to be able to access your Hope Center, maka-join sa inyong meetings, join sa inyong Bible study for the entire 2 weeks, almost 2 weeks,
Nga bisag naka-wheelchair siya. So, visit findinghope.asia. And our prayer this morning is that, Lord, please consecrate my life. That you, all of us, will become a hope center and let our homes shine to our neighbors and they will see Jesus Christ through us. Nga makita nila, dili ang usa ka tawo, dili si Johnster ilang makita. Ang dili ang balay ni Johnster, dili ang studio, dili ang SPUC ilang makita. Pero ilang makita si Ginoong Hesukristo kung asa man ikaw karon muadto. God bless you and happy Sabbath kayong tanan. Hope to see you sa Finding Hope.Asia and sa atong Finding Hope na series and My Journey with God every evening. God bless all of you.